Mumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Narito na ang mga maiinit na balita ngayong araw. Alert Level 3 sa Bulkang Mayon, nakataas pa din. Pamahalaan, patuloy na minumonitor ang lagay ng mga inilikas na residente. Bar exams 2014, umarangkada na. Department of Agriculture at Department of Trade and Industry tututukan ang presyo ng mga bilihin ngayong panahon ng undas at kapaskuhan. Seguridad ng mga mamimili, tiniyak ng mga otoridad. Mastermind ng di umano'y EDSA, hulidap, sumuko na. Idil Adha o Peace of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim ipinagdiriwang ngayong araw. At rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan ngayong linggo. Narito po ang inyong mga lingkod sa Himpapawid. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Vivienne Gulia at samahan niyo po kaming maghatid sa inyo ng mga pinakamaiinit na balita sa lahat ng panig ng Pilipinas sa susunod na isang oras. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, inaasahan po namin na katuwang kaagapay namin kayo sa kabuuan ng ating una at inisyal na presentasyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Good morning, Vivian. Yes, good morning, Francis. Well, Punong-puno ang ating line-up ngayong umaga. yes, at inaasahan natin na yung mga sumusubaybay sa atin nationwide sa pamagitan ng Radyo ng Bayan, matutunghayan na rin nila tayo sa telebisyon ng Bayan. Oh, Yes, radyo. Yan. Okay, at sa araw na ito, Vivian, isang pista opisyal na araw. At alam natin, yan ay ipinagkaloob ng pamahalaan ang pagdiriwang na ito, pakikiisa natin sa sangdaigdigan na ating mga kapatid na Muslim sa kanilang Eid al-Adha, Feast of Sacrifice. Okay? Okay, tayo po ay nakikiisa sa selebrasyong iyan ng mga kapatid nating Muslim. At ngayong, alam niyo po, Francis, itong Idil Adha ay parang pag-commemorate dun sa ginawa noon ni Abraham, yung kaniyang pagsunod sa Diyos. Kaya ngayon sineselebrate yan at regular holiday, wala pong pasok ngayong araw. So, dyan lang kayo at sumubaybay. Manatili kayo sa inyong mga upuan sa pakikinig sa radyo at panonood sa telebisyon sa kabuuan ng ating pagtatanghal sa araw na ito ng Beautiful Monday, October 6, 2014. Okay, at tuloy-tuloy na tayo at para sa ilan nating mga tampok na balita at ilang pang mga pangyayari, kaganapan, ibabalik natin sa ating kabalika, Jarina Luzuego, sa ating telebisyon ng Bayan. Magandang umaga, Francis and Vivian, at sa ating mga kababayan, ito na po ang balita ng Media ng Bayan sa Radyo Vision. Una sa ating mga balita, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay na posible pong sumabog sa mga susunod na araw. Bukod po sa relief goods, tinututukan na rin po ang kalusugan ng mga inilikas sa mga evacuation center kung saan marami sa ating mga kababayan ang nabiyayaan ng libreng serbisyong medikal. Samantala, patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa sitwasyon sa Albay at kaugnay nga po ng pag-alboroto po yan ng Bulkang Mayon. Ayon po kay PCOO Secretary Sunny Coloma, walang patid ang paghahatid ng tulong sa mga mamamayang nananatili sa mga evacuation center matapos silang lumikas mula po sa paligid ng bulkan.
Samantala, tiniyak ngayon ng Malacanang ang pagpapatupad ng mga hakbangin upang malutas ang problema sa baha sa Metro Manila sa tuwing bubuhos po ang ulan. Kabilang na nga dito ang pagsasagawa ng mga flood control at drainage projects. Dumagsa ang libo-libong militante sa business district ng Hong Kong nitong Sabado. Ito'y matapos magbanta si Chief Executive Leung Chun-yin na lilinisin ang pangunahing kalsada na pinagdarausan po ng protesta. Pagtitiyak ito ng Chief Executive na maayos na makapasok sa trabaho ang lahat ng manggagawa. Nauna na kasing nagkaroon ng komprontasyon sa gitna ng pro-government at militante dahil sa perwisong dala ng protesta. Reklamo po ng mga ito, apektado na ang kanilang pamumuhay. Dati nang nagbanta ang mga militante na hindi titigil hanggat walang aksyon ng gobyerno kaugnay sa hiling na reforma sa eleksyon. Nakabantay ang pamahalaan sa lagay ng mga Pilipino sa Hong Kong kung saan patuloy po ang mga nagaganap na kilos protesta. Kasabay nito, nananawagan si PCO Secretary Sunny Coloma sa mga Pilipino sa naturang rehiyon na gawin po ang kaukulang pag-iingat para na rin sa kanilang kaligtasan. Kalayaan sa pagpili ng mga pinuno bilang bahagi ng demokrasya. Ito po ang ugat ng walang patid ng mga kilos protesta sa Hong Kong. Ang mga pangyayari sa tinaguriang Umbrella Revolution ng Hong Kong at ang aral na dapat matutunan mula dito, alamin sa ulat ni Benz Bondo. Alright, magbabalik po tayo ngayon kasama ang ating kambalitaan na sina Vivian at Francis. Thank you very much, Zarina Luzuego, sa ilang mga tampok na balita. At nagbubukas tayo ng ating service line, Vivian, para sa kapakanan ng ating mga gustong magpahatid ng mensahe at mga pagbati. Ang ating pong hotline sa ating message center, 0922-358-2679. Again, 0922-358-2679. Para po sa inyong mga mensahe. But don't forget to write your name and your addresses, please. Okay, tuloy-tuloy na tayo para sa ating mga provincial reports na tayo, Vivian. Unahin natin ang ating radyo ng bayan, Legazpi, with Nancy Mediavillo. Nance, Diyos maray na aga sa imo, konektado ka. Diyos maray na aga kasamang Francis. Bagamat patuloy ang pananahimik ng Bulkang Mayon sa nakalipas na linggo, dahil sa mahina ang paglindol at pagbagsak ng mga bato sa bulkan, subalit sinabi ng PHIVOLCS na huwag maging kampante. Ayon kay resident volcanologist Ed Laguerta, ang kasalukuyang kondisyon ng bulkan ay patungo sa isang volcanic eruption o isang malakas na pagputok na merong pyroclastic flow. Binigyan din ni Laguerta ang kakaiba sa mga ipinapakita ng bulkan sa ngayon ay ang patuloy na pamamaga ng katawan. Anya halos pantay ang kapal sa hilaga at timog bahagi ng bulkan. Ipinaliwanag ni Laguerta ito ay dahil sa isang chamber ang dinadaanan ng magma at pantay ang puwersa. Bukod pa rito, bumagsak ang binubukang asupre ng bulkan ng mahigit sa 100 na lamang sa nakalipas na magdamag kumpara sa mahigit 140 o kaya 1,400 metric tons nitong nakalipas na mga araw. Ayon pa sa opisyal, ito ay dahil sa silyado ang bunganga ng bulkan. Bukod pa rito, nagkukulay itim na rin o grayish ang usok sa tuktok ng bulkan kumpara sa mga nakalipas na araw. Sinabi ni Laguerta kung magkaroon ng malakas na puwersa sa ilalim ng bulkan dahil sa patuloy na pag-akyat ng magma, anya ito ang pagmumula ng biglaang pagputok na maaring tumuloy sa isang malakas na pagsabog. Mula po dito sa Radyo ng Bayan Albay, Nancy Mediavillo, nag-uulat. Thank you very much, Nancy Mediavillo ng ating radyo ng bayan, Legazpi. Alam mo, hanggang ngayon, Vivian, alertado sila sa itong kinikilos ng Mount Mayon at malaki na ang posibilidad. Malaki na ang posibilidad na ito mag-Big Bang any day of the week, no? Mm-hmm. Kaya handa na naman tayo, nakapreposition na ang pamahalaan dyan. Pamahalaang nasyonal at pamahalaang panlalawigan. Okay, at Vivian, alam mo, napakarami pa rin mga kaganapan na kung saan gusto pa rin natin sanang maiulat sa atin ng ating mga kapatid na himpilang dyan sa Bicol Region. Kung sila man ay dumaranas din ng ilang mga ikinikilos ng bulkan sa ngayon. Have you been to Legazpi, Albay, Zarina? Vivian?
Yes, I have never been to Legazpi, Francis, pero ayon sa mga otoridad natin, magkakaroon daw ng ashfall o posible magkaroon ng ashfall sa 11 bayan sa Bicol. Kaya po pinag-iingat natin ang ating mga kababayan po dyan at sana po ay sundin po natin ang mga payo at bilin ng mga otoridad. Okay. At para sa ganon na nakatitiyak ang ating pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ng ating buting Governor Joey Salceda ng Legazpi, no, na umalinsunod tayo kung ano yung mga babala, mga pahiwatig ng mga concerned agencies of the government. Kinakailangan umalinsunod, wag na tayo matigas ang ulo. Mahirap kasi kapag matigas ang ulo mo mas lalong lalala ang problema, lalaki ang disgrasya. Hindi ba? Ang problema kasi, Francis, yung iba medyo sentimental sa kanilang mga tahanan, Pero sana pag sinabi ng pamahalaan na lumikas na, tayo po ay sumunod dahil ito po ay para sa inyong kapakanan din. Alam mo ba, I have a very, very memorable experience dyan sa Mayon nung yan pumutok. Nung nakaraan pa, 1998 something, gano'n. Aba, akalain mong nahuli ng ragasa ng lava yung mga magsasaka mismo at the foot of the mountain. Wow. Doon ako nakasaksi talaga, Vivian, ang tao pala kapag nasunog ay amoy pandesal na nasunog sa oven. That is very tragic. Yes. Tapos nagkaroon ng mass burial. Naku, sabi ko sa'yo, luhaan kaming lahat. Dahil hindi na talaga po pwede. Kinakailangan idiretso na. Wow, terrific. Yun ang talagang insidente dyan sa pagputok ng Mayon na hindi ko makakalimutan. Kapag nagkaroon ng ganyang mga kaganapan at kumilo si Magayon, naku po, ay talagang umalerto na kayo. At huwag nang matigas ang ulo. Kapag sinabi ng mga otoridad, go na kayo. Okay, from Radyo ng Bayan Legazpi, umakyat tayo Radyo ng Bayan Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan with Teresa Campos. Teresa, na imbagabigat, kakabsat, konektado ka. Francis, ngayon na tumigilan na para sa tinaguriang The President's Fish, nanawagan si BIFAR National Director Attorney Asis Perez sa publiko na sundin ang isinasaad ng BIFAR Administrative Circular o BAC 247 upang pagdating ng araw ay matitikman na rin ng mga ordinaryong mamamayan ng isdang ludong. Ayon kay Perez na personal na dumalo sa paglulunsad na nasabing kautusan sa Lalo, Cagayan, 45 araw lang naman ang hinihingi ng batas na huwag manghuli ng ludong o mula October 1 hanggang November 15 kada taon simula ngayon upang mabigyan ng pagkakataong makapangitlog ng nasabing uri ng isda. Sa mga panahon iyon kasi bumababa ang ludong mula sa upstream upang mangitlog sa mga ilog Cagayan at sa mga tributaries nito. Sinabi pa ni Perez na ang pagdedeklara ng closed season para sa ludong ang pinakasimbolo ng pagsisikap ng buong BIFAR upang mapreserba ang natitira pang mga freshwater species sa buong bansa tulad na lamang ng native hito, native na suso, hipong itlog at iba pa. Samantala, ang ludong na dati-rati ay sagana sa ilog Cagayan ay itinuturing na ngayong ginto dahil madalang na itong makita sa Cagayan River. Taglay na isdang ito ang pinakamalinamnam na lasa kumpara sa iba pang mga isda sa ilog. Ang presyo ng ludong ay naglalaro mula 4,000 hanggang 5,000 piso kada kilo dahilan upang tagurian itong pinakamahal na isda sa buong bansa. Yan ating ulat mula sa Radyo ng Bayan Tuguegarao City, Teresa Campos, konektado ka. Thank you very much, Teresa Campos, mula sa ating Radyo ng Bayan Tuguegarao, Cagayan. Yes, Vivian, Francis. Kumakalembang yata yung ating aparador ng message center. Go ahead, pakisilip natin. Yes, merong mga nag-text sa atin. Good AM sa inyo, Miss Vivian and Ka Francis. Geds Olaire po, PLDT Tower, Virac, Catanduanes. Binabati ko po ang anak ko na si Glevi Olaires, dyan sa San Vicente, Virac. So hello and good morning po, Glevi Olaires. Meron din tayong nagpapabate, si Christy ng Virac, Catanduanes din. Talaga Mga taga naman. Virac itong mga texters natin. Okay, sige. At gusto niyang batiin ang Lumbao, Molina at Teves family. Okay. Ay, araw-araw palang nakikinig itong Yes, si mga masugid natin Christy. yan. Hindi tayo bibitawan yan. Talagang yan diehard na diehard sa atin yan. At taga-supporters natin yan. Marami sila dyan. Go ahead, meron pa? Yes, yun lang po. Maraming salamat po sa mga taga Virac Catanduanes sa inyo pong pakikinig. Okay, tuloy-tuloy tayo. At kung sakasakali po, meron kayong mga nais na iparating na mahalagang mensahe, huwag po kayong magatubili. Bukas ang ating service line,
0917-358-2679. Huwag lang kalilimutan ang inyong pangalan at mga addresses. Okay? So, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Calbayog with BJ Beso. BJ, maayong aga. Konektado ka. Nga nadiyan balita mula sa Radyo ng Bayan Calbayog, 80% ng mga bata dito sa lungsod ng Calbayog ang nabigyan ng measles, rubella at oral polio vaccine sa ginawang mass immunization program na ang kagawaran ng kalusugan nitong nagdaang buwan ng Setyembre. Ayon kay Nora Terga, API Coordinator ng City Health Office, sa measles, rubella, bakuna kontra tignas, umabot sa 16,000 at 400 mga bata ang nabakunahan mula sa target na populasyon na 21,000. Sa oral polio vaccine, bakuna kontra polio naman, 19,000 at 200 mga bata ang nabakunahan mula sa 24,000 target population. Ilang mga barangay sa Happy Valley at Seven Hills area ang hindi napuntahan ng rapid coverage team dahil sa problema sa transportasyon at seguridad. Pero ang mga priority areas tulad ng Barangay Cagnipa, Barangay Navarro at Barangay Malayo kung saan nagkaroon ng measles outbreak ay napuntahan maliban sa Barangay Himalanrog at Barangay Kanhumadak na pareho malalayong lugar. Ayon pa rin sa kanya, kahit tapos na ang nasabing programa, nagpapatuloy pa rin ang kanilang mga health providers sa pagpunta sa mga barangay na hindi nabigyan ng libreng bakuna, sabay ang panawagan sa mga magulang na hindi nabakunahan ang kanilang mga anak na pumunta sa malapit na health center upang mabigyan ng MR at OPV supplements na ibinibigay ng libre ng Department of Health. Mula DYOG Calbayog, BJ Beso, konektado ka. Thank you very much, BJ Beso, mula sa ating Radyo ng Bayan Calbayog City. Tuloy-tuloy na tayo, Vivian. Yes, may nagpapabati na naman sa atin, Ayan, Francis. So, sa mga taga-Bulacan, mayroong nag-text sa atin, si Nympha de la Cruz, at binabati niya ng happy birthday ang kanyang anak na si Jessica at Irish de la Cruz. Happy birthday sa inyong dalawa. Pa talaga naman. The happy birthday and may you have many more years of Yes. birthday to come at may God bless you with good luck and good health. Tuloy-tuloy na tayo. Ready na ba ang ating Radyo ng Bayan Zamboanga? Okay, antabayanan pa rin natin. Radyo ng Bayan Zamboanga. Sa mga pagulat at pinakahuling kaganapan naman sa bahagi ng Zamboanga. Pero alam mo, Vivian, meron tayong... Okay na? Ready na? Okay. Dan Macan Santos, Radyo ng Bayan Zamboanga. Buenos dias, mi amigo. Konektado ka. 200 mga baka na may halagang 2.5 million pesos ang na-slaughter kahapon sa pagdidiwang ng Eid al-Adha or Feast of Sacrifice ng ating mga kapatid na Muslim. Sinabi ni Kiefer Ellen, ang school director ng Turkish Tolerance School sa Sitio Pitogo, Barangay Sinulog sa Zamboanga City, na ito ay isang tradisyon annual ng kanilang sekta kung saan dinidistribute nila ang mga karneng baka sa mga kapitbayang una, sa pangalawa sa mga indigents at sa mga piling mga opisina ng gobyerno at media outfits. Sinabi ni Director Ellen na dahil sa maraming pang mga IDPs sa Zamboanga Sports Complex, hindi nila naibigay sa ilang pang mga barangay dahil nga sa marami pang mga indigents. Samantala, nanawagan si Director Ellen sa lahat ng tayo ay pantay-pantay lamang kay Muslim man o Kristiyano at narito ang tinig ni Director Allen. Okay, sandali medyo may teknika pa rin tayo rito. Pero yung panawagan ni Director Ellen ay tayo mga Muslim o Kristiyano ay isang Diyos lamang at hindi tayo dapat maglaban-laban. So mula rito sa Zamboanga para sa Radyo Vision, Danny Macan Santos, Media ng Bayan. Thank you very much, Dan Macan Santos mula sa Radyo ng Bayan, Zamboanga.
tuloy-tuloy na kagad tayo at puntahan naman natin. Balikwas tayo, Radyo ng Bayan, Palawan with Goody Zarzagad. Goody, good morning. Konektado ka. Good morning, Mayag na Timprano kasamang Francis. Pinaigting ng Department of Foreign Affairs o DFA ang information campaign sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isinagawang briefing on West Philippine Sea sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan noong Biyernes, binigyang diin ni DFA spokesperson Assistant Secretary Charles Jose ang panig ng bansa. Aniyan, nakapagsumiti na ng papeles at mga dokumento ang Pilipinas sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea hinggil sa ginagawa aggression ng China sa mga sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Idinagdag pa nito na binigyan naman ng UNCLOS ang China ng hanggang December 15, 2014 upang ilahad ang kanilang panig na una nang nagdeklara na hindi makikiisa sa arbitration case na isinampa ng Pilipinas. Kumpiyansa rin si Asik Jose na sa Pilipinas papanig ang UNCLOS dahil ang ating inaangking teritoryo sa West Philippine Sea ay nakasalig sa sinasaad sa UNCLOS. Ang naturang briefing on West Philippine Sea sa Palawan ay dinaluhan ng mga lokal na mamamahayag at mga information officers. Oh, medyo kumawala ang linya ng ating Radyo ng Bayan, Palawan with Goody Zarzagad. But anyway, maaari natin siyang balikan mamaya, Vivian. Go ahead. Mga nagpapabati lang sa atin, Mordeno family mula sa Parañaque at Laguna. Magandang umaga po sa Good inyo. morning sa mga taga Laguna. Happy listening sa inyong lahat dyan. At good morning din po sa magandang mommy nitong si Mayel Pamintuan na si Elena Pamintuan. Medyo galit pa raw po sa kanya. So sana lumamig ang ulo niya sa pakikinig ng Wag magagalit. Easy lang. On a beautiful Monday. Wag tayong magagalit, lalo na sa magandang umaga. Pag maganda ang umaga, kinakailangan good smile. Ay, holiday kasi ngayon, Vivian. Holiday. Yung mic mo yata, medyo, yan. Okay, ulitin natin. Ayan. Maluwag pa ang daloy ng trafiko sa lahat ng mga lansangan at nagpapahinga pa ang ating mga kabayan. Total, it's a holiday. Konti, mamaya pa magsisilabas yan. At dahil regular holiday, marami ang nakikinig sa atin ngayon at nagpapabati. Nako, Ka sige na Francis. ulit sa iyong message center, silipin mo ulit sila, batiin natin ang Yes. good morning. Dito sa Hikming Virac Panty Family, magandang umaga po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hello, maayong buntag ka Francis ug ka Vibs. At nagpapabati po sila mula sa Bukidnon, Oho. si Ronnie Matas. Ronnie Mata ng Bukidnon, Magandang umaga maayong po. buntag sa imo dyan. Okay. At nagpapabati rin ng belated Happy Teacher's Day kay Ma'am Michelle Timblaco at Ma'am Cecilia Condat. At advanced happy birthday kay Carl Cisnorio II from Irvin of Surigao City. Nanonood ng bagong programa sa telebisyon ng bayan. Yan, media ng bayan. Radyo Vision, Sandali lamang po. Huwag po kayong bibiti. Magbabalik kami makalipas lamang ang ilang paalala. Very much sa ilang mga paalala natin at balikan natin ang ikalawang bahagdan ng ating Radyo Vision, Media ng Bayan. At sa pagkakataong ito, Vivian, napakaswerte ng ating initial presentation ng ating Radyo Vision sa pinagsanib na puwersa sa lahat ng mga ehensya sa ilalim ng Presidential Communications Operations Office na pinamumuno ng ating butihing kalihim, Secretary Sonny Coloma Jr. At kapiling natin siya live dito sa ating studio. Magandang morning po, Secretary. Magandang umaga sa inyo, Francis at Vivian. Well, kami po ay nagpapasalamat at maswerte kami at natapat na holiday po ang ating initial presentation at kayo po ay kapiling namin dito sa ating studio. Well, Vivian, siguro, bigyan na muna natin ng opening salvo ang ating butihing kalihim sa paanyaya niya sa lahat ng ating mga listeners and viewers nationwide. Mr. Secretary. Ikinalulugod po naming ilunsad sa araw na ito ang Radyo Vision ng Media ng Bayan. Ito po ay public service ng ating mga media organizations ng pamahalaan sa panguna ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan,
at ng People's Television, ang telebisyon ng bayan. Kaugnay din po ang iba't ibang ahensya ng Presidential Communications Operations Office, kabilang na ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, at IBC Television. Yan po ang hanay ng mga organisasyon na nagtutulong-tulong para ihatid sa inyo ang Radyo Vision o Media ng Bayan. Alam niyo, magandang idea itong Radyo Vision, Secretary Coloma, kasi na-pull lahat ng resources ng PCOO para mag-report from different parts of the country, hindi ba? Ganun nga, Vivian. No? Ang ating mga puwersa ay nasa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan at matagal na rin silang naglilingkod sa larangan ng print, broadcast at television. No? At maging sa new o social media ay pinapamahagi natin ang mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Alam mo, Vivian, sasamantalahin na natin ang pagkakataon is the good secretary with us today sa ating maiden presentation ng ating Radyo Vision. Sapagkat marami ang sumusubaybay sa atin sa radyo at sa television at gusto nilang malaman what is the real score on the itong mga issues na pumapaimbulog ngayon, lalo-lalo na itong nalalapit na pagdalaw ng ating Santo Papa this coming January 2015. Not far from now, dalawang buwan na lang mahigit at nandiyan na. Secretary, ano po ang latest update kaugnay po ng binuo ng ating Pangulong Pinoy na National Organizing Committee hinggil sa papal visit, sir? Puspusan na po ang paghahanda ng ating pamahalaan sa pag-ugnayan sa Simbahang Katolika hinggil sa pagdating ni Pope Francis sa darating na Enero. Opo. Hinihintay na lang po yung pagsasapinal ng itinerary o schedule niya dahil ito ay ipapahayag pa mula sa Vatican sa buwan ng Nobyembre. Pero sa ngayon po ay puspusan ng kumikilos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at ang punong abala po natin ang overall chairman of the Executive Committee ng National Organizing Committee na tinatag ni Pangulong Aquino ay si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. At nakatalaga din po dyan ang iba't ibang kalihim ng mga kagawaran. Ang kanyang Vice Chair ay si Secretary Albert Del Rosario ng Department of Foreign Affairs. Nandyan din po si Public Works Secretary Rogelio Babe Singson, si Tourism Secretary Ramon Jimenez, at iba pang mga pinuno ng ating pamahalaan na nakikipag-ugnayan sa pinuno naman ng ating simbahan. Follow-up question lang po, Mr. Secretary. Naulinigan namin na in terms of peace and order at security, talaga pong latag na as early as this time, Secretary? Sinisika pong punuan ang lahat ng mga blanco, ika nga. No? At lahat ng mga detalye ay pinaplansya. Isipin po natin, ito po ay isang napakalaking event. Yung iisa lamang na event sa programa ng Santo Papa, yung misa na idaraos sa Luneta Grandstand, ay inaasahang dadaluhan ng milyong-milyong katao. At saan man siya paroroon, inaasahan din na dudumugin ang kanyang motorcade o ang convoy ng ating mga kababayang sabik nang makita ang Santo Papa dahil ang huli nating nasilayan ay ang Santo Papa na santo na ngayon, si Juan Pablo Ikalawa, si Pope John Paul II ay huling nagtungo dito sa Pilipinas almost exactly 20 years to the day na dadating naman dito si Pope Francis sa isang taon dahil noong pang 1995 naganap yun. Well, sa iba pong pangunahing issue, medyo lumipad po tayo sa isyong political, Secretary, sapagkat hanggang sa ngayon po pumapaimbulog at laman ng ating mga pahayagang lokal at pahayagang Tagalog at Ingles, ito pong sa termino ng ating Pangulo, na termino na kung po pwede pang mapangalawahan o ano ba po talaga ang real score. Gaano po kahalaga para kay Pangulong Aquino ang pagpapalawig ng mga pagbabagong nasimulan sa iba't ibang mga government agencies at ang paninindigan ng Pangulo na ipagpatuloy niya ito to fulfill mandate from the people, Secretary? Mainam na ginamit mo ang salitang to fulfill the mandate. Dahil ang mandato ng ating mga kababayan sa Pangulo ay magpatupad ng mga reforma.
At ang tangi lang namang nais ng ating Pangulo sa patuloy na pakikipagdialogo sa ating mga mamamayan hinggil sa bagay na ito, ay hinahanap niya yung kanilang partisipasyon, yung kanilang mga inputs o kanilang mga kaisipan at salubin kung paano nila nais na ipagpatuloy ang mga reforma at kung paano gagawing permanente ang mga pagbabago sa lipunan. Yan lang naman po. Gusto ng ating Pangulo na lumahok ang mga mamamayan sa aktibong diskusyon hinggil sa pagpapayabong, pagpapalakas, pagpapatatag ng mga reformang naumpisahan na. Wow. Pero sa damdamin po ng ating mga partikular na naniniwala at nananalig sa liderato ng ating Pangulong Pinoy, malakas pa rin po ang clamor, Secretary. Yung mga text na tinatanggap po namin dito sa araw-araw nating palatuntunan, lumulutang pa rin na gusto nila na bigyan pa ng ikalawang pagkakataon o termino ang Pangulo para may pagpatuloy daw ang tuwid na daan. At patuloy na nakikinig po ang ating Pangulo, basta lang po isipin natin na ang pinakamahalagang ideya dito ay ito. Kung paano ba maipagpapatuloy, hindi lamang ng Pangulo, kundi lahat ng mga mamamayan, yung pagbabago at transformasyon ng ating lipunan. Dahil dapat naman po lahat ng Pilipino ay lalahok sa prosesong ito. Okay. Now, Secretary Coloma, paano po binigyan ng tamang direksyon ngayon ang local governance? Katulad na lamang po ng mga bagong nanumpang opisyales at mga kagawad ng lupon ng ulap. Ang sabi po ng Pangulo sa kanila ay ganito. Noong nakaraan, ang payak na paalala sa mga lokal na leader para sila ay manatiling nasa pwesto ay sundin daw yung KBL na ang ibig sabihin ay kasal, binyag, libing. Ibig sabihin din nun, ang aasikasuhin ay yung mga pangailangan ng kanilang mga constituents. Pero sabi ng Pangulo, dapat ay palawakin ang kanilang pananaw. Dapat ay tignan nila kung paano ba talaga nakakatulong sa ating mga mamayan at isa sa mainam ng paraan na maisagawa ito ay yung talagang magsaayos ng kanilang mga sistema ng paglilingkod. Na kung maaalala natin, inumpisahan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Yung sa tinatawag niyang Citizens Charter. Ano pong ibig sabihin nito? Sa bawat lokal na pamahalaan ay mayroong kontrata ang namumuno sa mga pinamumunuan. Halimbawa, doon sa aspeto ng pagkuha ng permit mula sa City Hall. Ilang araw ba o ilang oras ba ito pwede makuha? Yun. Sa ganung paraan ay merong pamantayan o standards of performance na pwedeng pagbatayan kung mahusay ba o hindi mahusay ang serbisyo. Yan po ang gusto ng ating Pangulo, yung mapatatag ang isang epektibong sistema ng pamahala sa mga pamahalaang lokal. Okay. Vivian, meron kang nais na i-follow up? Go ahead. Yes, Secretary Coloma, gusto ko lang pong itanong yung tungkol dito sa energy issue po. Kasi po, according sa Senate, they are considering approving po itong special powers na i-grant po sa Pangulo para maayos itong energy issue. Ano po ang take ng palasyo on this? Linawin po natin, ayon sa umiiral na batas, yung Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, kapag mayroong nakitang kakulangan sa supply ng kuryente, ay maaaring hilingin ng Pangulo sa Kongreso na maglaan ng pondo o mga kinakailangang resources para punuin o para tugunan yung inaakalang magiging kakulangan. Yan po ang ating sinasagawa sa kasalukuyan sapagkat na-project na po ng ating Department of Energy na sa mga darating na buwan ng tag-init, specifically po March, April, May of 2015, tinatayang maaring magkaroon ng shortfall o deficit sa ating power supply sa Luzon. Kaya ito po ang ating tinutukoy ngayon at humihingi po tayo ng kapangyarihan mula sa Kongreso na pahintulutan yung paggamit ng government resources para tugunan po ang pangailangan na ito. At mukhang positibo naman, sir, ang response nitong Senado so far. Sir, meron pong tatlong representatives na humihiling po ng 180 million subsidy sa pag-rehabilitate po ng electric cooperatives. Ano po ang tugon ng palasyo sa kanilang kahilingan?
Matagal na rin pong tinatalakay at pinag-aaralan ang tungkol naman sa sitwasyon ng mga electric power cooperatives, no? At medyo masalimuot po ito. Noong mga nakaraang panahon ay naglaan na ng malaking halaga ang ating pamahalaan para punan yung naging deficit sa operations nila. Pero tila hindi pa lubusang nalulutas ang suliranin dahil lumalabas na naman na sa kasalukuyan milyong-milyong o daang milyong piso ang inaabot na ng pagkakautang ng mga electric power cooperatives. Kaya't ito po ay tinututukan din sapagkat hindi sila nakakapaghatid ng mainam na serbisyo sa kanilang mga miyembro. Pero sa kasalukuyan nga, ang ating prioridad na atensyon ay iniuukol muna doon sa kung paano pupunuan yung tinatayang shortfall ng supply sa Luzon sa darating na tag-init sa 2015. Vivian, sandali lamang, pagpapahingahin muna natin ang ating kalihim dahil marami pa tayong may dapat naliwanagin pang mga maseselang usapin. Samantala, Vivian, babalikan natin ang ating secretary habang siya'y malabang magpapakape sa ating mabutihing kalihim. Pagpahingahin natin muna. At tayo'y tatanggap muna ng mga reports mula sa ating mga sister stations. Radyo ng Bayan Lucena with Dick Quazay Cantos. Dick, magandang umaga sa inyo dyan. Konektado ka. Magpapatayo ng matitibay na evacuation centers at covered courts ang panglalawigan ng Quezon upang matiyak na wala nang mamamatay sa panahon ng kalamidad katulad noong naganap na bagyong Glenda. Ang hakbang na ito ay napagpasyahan sa ginanap na Glenda Rehabilitation Summit na ipinatawag ni Governor David J.J. Suarez. Kabilang din dito ang pagbili ng 3 hektaryang lupain na gagawing Disaster Action Center at imbakan ng relief goods. Sisiguraduhin din ng lokal na pamahalaan na may mga maaasahang communication equipment, mainom na tubig sa panahon ng kalamidad, kasama ang pagbili ng iba pang mahalagang kagamitan upang makatugon ng epektibo sa panahon ng krisis. Ikinatuwa naman ni Office of the Civil Defense Calabarzon Director Vicente Tomazar ang ginawang summit at sinabing ito umano ang kauna-unahang post-Glenda Rehabilitation Summit na isinagawa sa buong bansa. Para sa Radyo Vision, Dick Quazay Cantos, Lucena City, Media ng Bayan. Thank you very, very mucho mula sa Radyo ng Bayan, Lucena City. At punta na tayo, balikwas na kagad tayo sa ating Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City with Romy Kapinpuyan. Romy, maayong buntag sa imo, konektado ka. Bukas na sa publiko ang pangalawa at pangatlong palapag ng West Wing Building ng J.R. Borja General Hospital. Isang pampublikong pagamutan ang pinapatakbo ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Isa rin ito sa highlights sa pagunita ng ika-50 death anniversary ng dating alkalde sa lungsod na si Justiniano Romulo Borja. Sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Mayor Oscar Moreno, kanyang sinabi na dahil sa karagdagang mga pag ng pagamutan ay makatutulong sa pagdikongest ng mga pasyente ng Northern Mindanao Medical Center. Dagdag pa ng alkalde ng ito ay pinunduhan ng Department of Health talagang 40 milyong piso, samantalang nag-counterpart naman ang lokal na pamahalaan sa halagang 14 milyong piso. Merong 10 rooms sa second floor at bawat kwarto ay may 6 na bed, samantalang sa third floor naman ay nandoon ang 13 private rooms, 2 nito ang semi-private rooms at suite room. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Thank you very much, Romy Kapinpuyan, mula sa Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City. At balikwas na tayo. Puntahan naman natin ang Radyo ng Bayan, Butuan City with Malu Apego. Malu, mayong aga, konektado ka. Maraming salamat kasama yung Francis. Sinabi ngayon ni Caraga Police Regional Director Dominador E. Aquino na bukas ang lahat ng Police Caraga para sa lifestyle check. Sa panayam ng Radyo ng Bayan Butuan, sinabi ni Aquino na mga pulis ay sumusunod sa mga patakaran na itinapatupad sa kanila. Bagamat alam ni General Aquino na may mga hindi magagandang issues na naobserbahan sa hanay ng kapulisan, subalit anya, bilang mga kawani ng gobyerno, ang mga pulis ay tumatalima din sa mga patakaran ng gobyerno at anya, hindi nalilihis ang kapulisan sa tamang daan. Samantala, isang manifesto of support kay PNP Chief Alan Purisima ang pinirmahan ng mga pulis Caraga.
Sa nasabing manifesto, inihayag ng mga pulis karag ang kanilang 100% pagsuporta kay PNP Chief Purisima sa harap ng kontrobersyang kinasasangkutan nito. Maliban sa mga opisyal, nagpahayag din ng kanilang pagsuporta ang mga non-uniformed personnel ng PNP Caraga Region. Mula dito sa DXDN, Radyo ng Bayan Butuan, para sa Radyo Vision, Malu Pizarro Apego, konektado ka. Thank you very much, Malu Apego, Radyo ng Bayan, Butuan City. Samantala, Vivian, silip ulit tayo sa ating aparador ng Message Center. That's right. Nagpapabati po si June Hernandez. Magandang umaga sa inyo, June. At si Benny ng Sogod, Leyte. Magandang umaga at salamat po sa inyong pakikinig ng Radyo Vision. At good day po sa inyo, Baby Karaig ng Hagonoy, Bulacan. So naririnig po tayo sa Hagonoy, Bulacan. Bago niya daw po akong taga-subaybay, Kuya Francis. Okay, welcome. Thank you. At nagustuhan nila ang pagtalakay natin sa mga issues na bumabalot sa ating bansa ngayong araw. Okay. Meron tayong pahabol pa rin ditong text. Good morning po. Pakisabi kay Secretary Coloma na i-improve nila ang agriculture sector. Agriculture, sigurado panalo term extension ni Pangulong Pinoy. Aba, Secretary, ayun, mula sa sektor ng agrikultura, nananalangin na sana po mapalakas pa ng husto ang agrikultura para malaking suporta para sa liderato ng ating Pangulo, sir. Ang tinutunto natin dito ay ang kapakanan ng napakarami mga Pilipinong umaasa sa pagsasaka bilang pangunahing pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan. Kapansin-pansin na ang average age ng ating mga magsasaka ay napakataas na, no? Tila lampas na sa 60 taong gulang. Kaya't sinisikap ng pamahalaan na himukin ang mga nakababatang anak, kabag-anak ng ating mga magsasaka na ipagpatuloy ang nasimula ng kanilang mga nakatatanda. At todo suporta naman ang ating pamahalaan sa pamagitan ng extension services, post-harvest facilities at iba pa mga hakbang para ma-improve ang productivity ng ating mga sinasaka. Ito man ay rice, corn o iba pang mga high-value crops na sinisikap nating ma-develop. Okay. At meron pang follow-up dito mula sa Radyo ng Bayan, mula sa bahagi ng Davao. Salam ka, Francis. Salamat at live na napapakinggan namin ang Butihing Kalihim. Ito po ang kagandahan ng Radyo ng Bayan. Dahilan sa... teka muna, sandali lang. May pumapasok agad dito sa atin. May pumasok na kagad na nagagandahan siya sa bagong setup natin ngayon. Secretary Vivian, maganda raw at nakakausap si Secretary. Yan daw ang kagandahan naman ng Radyo ng Bayan dahilan ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ay pwede na pong mapakinggan at ang mga tao kung ano ang kanilang mga programa. At isa pa po, bagay po sa inyo ang inyong ranggo dahil sa pagsasalita po ninyo ay epektibo sa tono at sa wikang Pilipino. Nagbibigas ninyo ng tuloy-tuloy. Sa totoo lang po, bihira, natututo po kami. Salamat po, Jasmine Manuel ng Lupon, Davao Oriental. Salamat din kay Jasmine at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alam nyo kasi, Secretary, bihira po na merong katulad ninyo na kalihim ng ating mga lead agencies of the government na kapag nakapanayam, masyadong matataas ang mga English. Marami po ang naluluha. Nosebleed raw Hindi katulad ninyo, pag nagsimula kayong magpaliwanag, talagang sa wikang Pilipino, Secretary. Nagpapasalamat po. Sinusunod lang po na, salamat Francis, sinusunod lang natin ang magandang halimbawa mismo ng ating Pangulo na sa lahat ng kanyang talumpati, ang kanyang pangunahing lingwahe ay ang wikang Pilipino. Okay, magbabalik po kami ni Vivian at ang ating kalihim, Sunny Coloma Jr. Makalipas ang ilang paalala.
Salamat po. At tuloy-tuloy tayo sa huling bahagdan ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan on a beautiful Monday. At Vivian, mga ilang minuto na lamang nalalabi at siguro iukol na muna natin sa ating mga ilang follow-up question pa sa ating butihing kalihim, Sunny Coloma Jr. Itong usapin tungkol po dito sa Mayon, ito pong pinaghahandaan ng Big Bang dahil ayon po sa mga kinaukulan, sir, talagang maring hindi ito magbibigay ng disgrasya o perwisyo, sir. Patuloy pong tinututukan ng ating PHIVOLCS ang sitwasyon ng Mount Mayon. Samantala naman po ay walang puknat yung pagkalinga ng ating mga leader ng gobyerno sa pangunguna ni Governor Joey Salceda sa mga mamamayan ng Albay. Dahil sila po ay nasa mga evacuation centers ngayon, tinututukan po yung sitwasyon ng kanilang pagkain, ng kanilang kalusugan. At tinitiyak po na sila ay nasa mahusay na kalagayan, samantalang patuloy pa rin yung panawagan sa lahat na umiwas doon sa tinatawag na permanent danger zone. Okay, Vivian. Secretary Coloma, ngayong araw po ay ipinagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim ang Idil Adha. In connection with this, Secretary, ano po ba itong update sa Bangsamoro Basic Law? Nakikisa po tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya ng Islam at patuloy din ang pag-ugnayan ng ating pamahalaan sa MILF at iba pang mga stakeholders para po maging malawig at malalim ang pagkaunawa ng ating mga mamamayan hinggil sa panukalang Bangsamoro Basic Law na nais natin makitang maging ganap na batas para magkaroon ng pagkakataon na maisapwesto ang mga kagawad ng Bangsamoro Transition Commission 1 taon o mahigit bago magkaroon ng regular na eleksyon para sa Bangsamoro Political Entity sa pagsapit ng 2016. So yan po ang inaasam natin sa ating pag-ugnayan sa ating mga kapatid na nananampalataya sa Islam. Okay, at siguro po, bago natin tuluyang pakawalan ang ating butihing kalihim sa ating initial presentation ng ating Radyo Vision, Secretary, ang inyo pong mensahe sa sambayanan, lalo na sa ating mga kapatid na Muslim, kaugnay po ng Eid al-Adha o Peace of Sacrifice celebration today. Yung pong Feast of Sacrifice ay yung sakripisyo ni Abraham na inalay sa ating Panginoon. Siguro po sa panahong ito ay maganda ring paalalahanan ng ating mga sarili doon sa pangailangan ng pagsasagawa ng sakripisyo para sa kapakanan ng ating bansa. Maaari pong ang mga mamayan ay tinatawagang gumawa ng ibang mga pagsasakripisyo, yun din po mga nasa paglilingkod. Meron din pong kinakailangan sakripisyo habang tayo ay nagbibigay ng serbisyo publiko. Ito po ay mainam na paraan na pagtulong sa kapwa na malaki ang idudulot na benepisyo sa pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyong panahong ibinigay dito po sa ating Radyo ng Bayan o sa ating Radyo Vision ng Media ng Bayan. Thank you very much, Secretary. More power to you, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Vivian. Napakaganda ng mensahe nito nga si Secretary Coloma. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming imbitasyon, Secretary Coloma. Yes, at mga kaibigan, huwag po kayong bibitiw. Mondays to Fridays, masasaksihan at maririnig nyo ang ating Radio Vision. Mondays to Fridays, 6 until 7 o'clock. At may pahabol tayo. Aba, si Miss Peng Alinio, ang musa ng Radyo ng Bayan Davao. Maayong buntag, Peng. Konektado ka. Ang ating mga senior citizens ay napakalaga sa atin at dapat nating alalahanin at kilalanin ang kanilang ambag sa bayan dahil ito lamang ang isang paraan para mahikayat sila na mamuhay pa na maganda sa nasitira pa nilang buhay. Ito ang binitawang salita ni Department of Social Welfare and Development o DSWD ONCHE Regional Director Priscilla Razon sa pagdiriwang ng bansa sa Elderly Filipino Week mula ika-1 ng Oktubre hanggang bukas. Ang DSWD, katuwang ang Regional Interagency Committee on Older Persons o RIACO, ay nanguna sa pagunita ng Elderly Week sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad mula day 1 hanggang bukas tulad ng Search for 2014, Mutya ng Senior Citizens,
field trip sa mga home for the aged residents at binigyan din sila ng libreng check-up sa mata at medical examination, libreng masahe at gupit at iba pang kasiyahan. Ang tema sa taong ito, ang nakatatanda ay yaman, katuwang sa pag-unlad ng bayan, pangalagaan kanilang kapakanan. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio, Davao, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Miss Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao. Vivian, yung Yes. mga iba pang texters natin, go! Meron tayong texter mula sa Cagayan de Oro. According to him, boto po ako na magpatuloy ang ating Pangulo sa kanyang tungkulin hanggang matapos ang lahat ng kanyang nasimulan. So, in favor siya dun Mula sa reform kay- ng Pangulo. Kung pwede nga daw po sana, ay manatili siya sa Pangulo habang buhay. Wahaha! Thank you very much, Berhil ng Cagayan de Oro Ng Cagayan City. de Oro. At nagpapabate, good morning Sir Francis. Baka pwedeng batiin ang kanyang anak na si Meko Ulysses Cumpio ng happy birthday. Happy birthday Ulysses Cumpio mula sa iyong mami na si Zenny Vinoya. Happy birthday. Okay, nako, good morning at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtataguyod sa ating mga palatuntunan dito sa Radyo ng Bayan at sa People's Television, sa ating Radyo Vision. Okay, kasama natin of course, kabalikat natin, IBC 13 at ang ating Philippine Information Agencies, Philippine News Agency, lahat po, nagsanib-sanib puwersa sa ilalim po yan ng Presidential Communications Operations Office sa pamumuno ng ating butihing kalihim, Sonny Coloma Jr. At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na. Yes, maraming salamat po sa mga nakinig at nanood sa Radyo Vision. Ay, naku, teka, naku, lumipat pala siya. Okay, lumipat ng mikropono. Okay, Yes. go ahead. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa Radyo Vision at mapapanood tayo sa PTV4, IBC People's Television mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Okay, at ang inyong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.